Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. Ang nakikita nyo ngayon ay puno ng lagundi. Tumataas siya ng mga 10 feet to 15 feet. So ito po ay isang puno at kung makikita nyo, ayan, marami din siyang sanga. Habang pinuputulan siya ay naglalabas pa uli siya ng mga sanga. Kaya ang tendency ay maging parang bushy. Ngayon, ang lagundi ay kasama sa listahan ng ating Department of Health na halamang gamot. At ito po sa ngayon ay pinag-aaralan din kung pwedeng bang maging lunas sa sakit na COVID. So in this video, samahan nyo ako. Kukuha tayo ng cuttings ng lagundi. Itong ganito kalaking puno, ito po ang ideal para kunan natin ng cuttings dahil marami siyang sanga. Sa pagkuha ng cuttings, pipili lang tayo yung magulang na sanga. Mas malaki, mas maganda. So halimbawa po ganito kataba. Ayan, kasintaba ng aking hinlalaki ng thumb. O kaya yung mas malaki pa, yung ganito. Ngayon, kung maliit lang ang puno ng lagundi at gusto niyo kumuha ng cuttings, advisable po dyan ang minimum size ng cuttings natin dapat ay pencil size. So ito po, pwede na rin ang ganito kalaki. Kaya lang medyo hindi pa tayo nakakasigurado, mataas pa yung mortality or yung tsansa na hindi siya mag-ugat. Pero at least minimum po dapat ay pencil size kagaya halimbawa nito. At yung magulang na sanga ang ating kukunin. Kailangan po ang magulang na sanga para sigurado tayo na malaki ang tsansa na siya ay mag-uugat. Ang punong ito ay nakatanim lang sa bakanting lote dito. Para makilala naman ang lagundi, sa dahon po, madali niyo siyang makilala. Pareho niyan, ang dahon niya, normally po kung tawagin ito ay 5 finger din eh. Ayan o. So yung gilid ng dahon niya merong ridges. At hindi kalakihan ang kanyang dahon. So pumutol tayo ng ating cuttings. Pipiliin ko na itong medyo mahaba para marami tayong magawa. So tingnan natin kung kayang putulin itong aking pruning shear. Kailangan dalawang kamay. May hawak tayong camera kaya mahirap pumutol. Eto, naputol na natin. Di-divide natin siya ngayon para maitanim ang kanyang cuttings. So eto na yung sanga ng lagundi na ating nakuha. At puputulin natin siya ngayon doon sa ideal length para sa cuttings. So subukan natin. Kailangan mag-iwan tayo ng dalawang node na kung saan tutubo yung mga bagong sibol. So dito, at least 1 foot ang haba dahil malalayo kasi yung mga node niya. So mga 1 foot ang gagawin nating cuttings. Kanina nahirapan akong putulin ito eh. Dahil malaki yung kanyang sanga. So dinalawang kamay ko pa siya. Yan. Tandaan lang natin kung saan yung ibabaw. Normally, ang ginagawa po dyan ay tinatapyas yung ilalim para siyang ma-identity natin, ma-identify na yun ang ilalim. So kagaya niyan, tinagpasyasan ko yung ilalim. Para lang hindi tayo maligaw. And then sa itaas ay flat lang. Tatanggalin natin yung mga dahon. Hindi natin kailangan na magkaroon siya ng mga dahon. Tapyasan din ang ilalim para identify natin yung kanyang width.
Ito naman, gaya ng sabi ko, ideally po ay pencil size ang gagamitin natin. Pero dahil sa maliit na ito, medyo mahina na po. Mababa na ang tsansa na siya ay mapaugat. Pero pwede pa rin ninyong subukan. Dapat po kasi ay woody ang gagamitin natin. At hindi greenish na pareho nito. Ito po medyo green na rin ito. So, susubukan lang natin siyang paugatin. Okay, so meron tayong 5 cuttings na nakuha. Meron pang bonus dito. Sanga ng bougainvillea na ibinigay ng aking kapitbahay. So ito, susubukan ko rin paugatin. At itatanim sa paso. Itanim na natin. Oops, bago nga pala natin siya itanim sa lupa, ay ibabad muna natin sa tubig. Gaya niyan. Ito po ay para ma-rehydrate itong sanga na ating pinutol. So ibababad lang natin siya ng mga 1 oras. And afterwards, pwede na natin siya itanim. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagkakababad sa tubig, ay pwede na natin siyang ibaon sa kanyang lupa, itusok. So dito, yung lupang gagamitin ko, moist na po ito. Basa na siya, malamig. Although hindi siya umaago sa pagkabasa. Itusok lang natin siya. Again, iwasan natin mabaligtad ang pagkakatusok. Ibaon natin mga 2 hanggang 3 pulgada. Ang lupang ginagamit ko dito po ay may halong ipa ng palay. Pero kahit purong lupa ay pwede ninyong gamitin. Yun nga palang haba niya, pwede mas maigsi pa sa 1 foot ang inyong kunin. Pwede mga 8 inches lang yan halimbawa. Pero sa akin po ay kinukuha ko mas mahaba para mas maraming nakalitaw na node na kung saan ay sisibol ang mga bagong dahon at sanga. Ito naman, susubukan lang natin. Pero sabi ko nga, mababa po ang tsansa pag kulay green ang sanga. Pero pwede pa rin ninyong subukan. Pagkatapos maitusok sa lupa, ilagay lang siya dun sa lugar na may lilim, yung hindi siya direktang nasisinagan ng araw. At hihintayin natin na siya ay magkaroon ng suloy, mga bagong sibol, abutin po yan mga 1 hanggang 2 buwan. Ngayon, yung lupa niya, dahil siya ay nakalagay sa lilim, ay hindi naman agad matutuyo yan. Pero kung sakali pong matutuyo ang lupa, pag chinek ninyo, halimbawa mga 1 pulgada, pag tusok ninyo ay tuyo ang lupa, pwede po kayong magdilig uli. Huwag lang nating lunurin sa tubig masyado or ibabad sa tubig masyado itong sanga dahil baka maunahan siya ng pagkabulok. So tama lang na yung lupa niya ay malamig at moist. Okay din siya na maulanan lang ng kaunti. Huwag lang babad na babad sa ulanan. So huwag lang mauubusan ng pasensya. Kahit halimbawa 1 buwan na ay wala pang suloy, basta't nakikita ninyong sariwa ang mga tangkay ay okay lang po yun, pabayaan lang siya sa lilim. Ito naman po ang example ng lagundi na pinatubo sa cuttings. So meron ako dito na nakatanim sa container. Ayan. Ito yung cuttings niya at ito po ay mahigit 1 taon na sa akin. Ayan. Hindi siya lalaki masyado pagka nakatanim siya sa container. Unlike doon sa nakita nating puno, doon sa unang part ng video, pag nakatanim sa lupa, talaga pong lumalaki siya ng gusto. So ito, after mahigit 1 taon na, ay nandito pa rin sa container. At hindi siya masyadong lumaki, pero kung makikita nyo, ayan, ang dami niyang dahon. At yung sangang ginamit sa kanya na cuttings, ayan, ganyan na po kalaki, halos kasing laki lang ng aking hinlalaki ang taba ng sanga ng cuttings. So pwede tayo magtanim ng cuttings ng lagundi, maghintay lang tayo, and then later on, mapapalago mo siya sa inyong container. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!